pong magandang araw sa atin lahat mga ka-farmer. Ngayon po ay kukuha po tayo ng timbang ng ating mga alaga. Pero hindi po tayo gagamit ng timbangan dahil wala po tayong timbangan sa ngayon. Kung meron man tayong timbangan ay hindi kayang tumimbang ng kambing dahil 10 kilo lamang yung capacity ng timbangan namin. Kaya po tayo kukuha ng timbang ay para malaman natin kung gaano karami yung ating gamot na ibibigay. Kaya po mahalaga po yung pag-estimate. At ayun nga po, gaya nga po ng nabanggit ko, kukunin natin yung timbang nila pero sa pamamagitan ng ibang pamamaraan. So hindi po yung estimate na gamit yung mata, hindi rin po titimbangin. So ang gagamitin po natin ay yung tinatawag na Scappers method, kung saan gagamit tayo ng medida at saka ng metro. Magko-compute po tayo, gagamit tayo ng calculator, gamit tayo ng papel at saka marker o kaya naman ballpen para mailista natin yung timbang. So madali lamang naman po ito. Ayan, bali ka-farmer, estimate po ang ating gagawin So ibig sabihin, tatansyahin lang natin. Kukunin natin yung pinakamalapit na timbang nila. At dahil nga wala tayong gagamitin na timbangan, so hindi po ito magiging 100% accurate. Pero makukuha natin yung malapit na timbang. Yan. So hindi po ito applicable sa sa mga malalahing hayop kagaya ng baka at kambing dahil baka malugi po tayo. So mamaya po ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit hindi ito maaari. So una po, gagamit po tayo ng medida at ang ating pong gagamitin na sukat ay inches po sa pagkuha ng timbang ng ating mga alaga at saka po itong metro. Inches po. Kukunin po natin yung heart girth o yung girth, yung mismong dibdib, yung bilog po ng dibdib ng ating alaga at saka po yung haba ng kanilang katawan. So ayun pong pagkuha ng sukat po ng katawan ng kambing at saka po pagkuha ng sukat ng katawan ng baka pareho lang po, nagkaiba lang sa baboy. Pero ang ating gagawing sample ngayon ay kambing muna para hindi na tayo mahirapan pang makipagbuno sa baka. Tsaka hindi rin itong barakong ito kasi malakas din, magaling ding manakit itong kambing na ito, pakintab ng balahibo. Ang i-estimate na lang po natin ay itong isang native na kambing para madali tayong makapagsukat, kasi pagka itong barako siguradong manunuwag ito tsaka masyadong malakas, mahirap hawakan. Yan. So ang sukat po natin ay unahin po natin yung medida. Yan. So unang sukat po ay sa dibdib. Yung pong bilog ng kanilang dibdib o yung tinatawag na heart girth. Kukunin lang natin kung ilang inches. Yan. So bale nakuha ko po ay 24. Yan, 24 inches po yung kanyang heart girth. Yan, sa pagkuha naman po ng length ay mula po dun sa braso hanggang dun po sa pin bone o dun sa may buto sa may bubusugan. So ito po ay busog lang kaya hindi makita yung kanyang bubusugan. So bale nakuha ko po ay 17 inches. Bale may formula nga po pala ito para yung timbang, yung pagkuha ng timbang. Multiply natin yung haba dun sa girth or dun sa heart girth nung kambing na ating sinukatan. Tapos di-divide po natin sa 300. So mayroon pong 2 or mayroong squared, ibig sabihin ay ita-times 2 pa natin. Yan, so ayusin po natin yan, times length po over 300. So nakuha po natin ay 24 inches. Pasensya na kayo sa ating marker at kulay orange. Yan, squared times length. Ang length po ay 17 inches. Divide 300. Yan. So sa calculator po natin ka-farmer ay 24 po times 24. Kasi nga po meron po kayong nakitang number 2 dun sa taas po ng girth. Ibig sabihin po niyan times 2. So gagawin po natin 24 times 24. Tapos itatimes pa po natin yan dun sa length. So bali times 17. Tapos i-divide po natin sa 300. So 32.64 po ang ating nakuhang sagot. Ayan po ay pounds.
Para po makuha natin sa kilo, dahil kilo po ang hinahanap natin, divide po natin ayan sa 2.2. Yan, 2.2 po. So nakuha po natin ay almost 15 kilos po pag in-round up po natin. So ibig sabihin yung kambing po ay 15 kilos lang. So susunod po natin ay yung pong 14.8 or yung pong almost 15 kilos ay i-divide naman po natin dun sa dosage po ng gamot. So ang una po nating sample ay ivermectin. Yan, bali ang ivermectin po natin ay 1 ml over 50 kilos kapag po sa baka at saka po sa kambing. No, so yan po ang sinusunod kong dosage. Kapag ka naman sa baboy, 1 ml over 33. SC injection po ang gagawin. So matapang po itong pamurga na ito. Kaya ho talagang mabisa. Kaya pagka ang inyong baka po ninyo ay wala sa kondisyon at pinurga ninyo, halimbawa po ay may sakit pinurga ninyo, pwede po kayong mamatayan ng alaga o kaya kambing. So balik po tayo dito sa 14.83. Di-divide po natin iyan sa 50 dahil 50 po ang nakalagay sa gamot. Yan, pagpasensyahan nyo na po at kulay orange. So ayan ka-farmer, 14.83 di-divide natin sa 50 divided by 50. So lumabas po ay almost 0.3 na po ito pag in-round up natin. So yan po yung dami lang nung ivermectin na ituturok sa kambing kung kayo ay magtuturok. So yun po yung aking sinusunod na dosage. Kaya po pagka ang kambing po ay naglalaro lamang sa 15 kilos, sa estimate ko, ako naman po ay hindi na talaga nagtitimbang ng kambing ka-farmer. Kahit baka hindi na po talaga ako nakatimbang. Lagi pong 0.3 lamang ang binibigay ko. Kalimitan po yan sa native. So dahil ito po yung ating syringe, yung pinakamaliit po ang ating gagamitin na 1 ml po ang capacity. Dahil ito po ay mayroong mga decimal. Ayan. So hindi siya whole number kaya hindi tayo mahihirapan na mag-estimate sa So hilahin nyo lang doon sa tapat po ng 0.3 ka-farmer. Yan, 0.3 na po yan. So yan po yan po kayo ihinto. Yan sa 0.3. Sakto po yan para sa 15 kilos na kambing. Kumpara nyo naman dito sa pangbaka natin. Tsaka masakit po ito pag ito sa kambing nyo itinurok. Baka po mapili ang kambing. Ang sunod naman po natin ay Jectran po. Ito po ay supplement para po sa iron. Para po ito sa mga baboy o kaya sa mga bisirong kambing. Para pangontra po sa anemia. Ang nakalagay po na dosage po sa kanya ay 1 ml equals to 10 kilograms po. Sa ibang mga hayop kagaya po ng kambing. Pwede rin po iyan sa sa mga malalaking kambing kahit po sa mga inahin pagka namumutla. Pagka biik naman po 2 ml. Yan. So ang turok po nito ay sa laman po, malalim. Gagamit po kayo ng grain 20 or 20 grains ng karayom. Ayan. Sulat naman po kung gaano kalalim, 1/2 inch lamang. At kung i-divide po natin yung 14.8 sa 10, so ang kakailanganin po nating Jectran or iron ay 1.48. So ibig sabihin lang nun ka-farmer ay pupunuin natin tong yung isang single use na syringe. Tapos kukuha pa tayo ng kalahati pa. So magiging 1 kalahati po yung ating ituturok gamit po yung maliit na syringe. So ito pong malaki, syempre hindi pa rin pwede yan. At hindi rin po maaari itong ganito kalaki na 10 ml dahil mahirapan po tayo mag-estimate po ng gamot. So 1.48 po pagka sa 15 kilos na kambing. Ang next po natin ay albendazole po. Oral po ito na pampurga o dewormer. So ito po ay mabisa din. Ang nakalagay po sa kanyang dosage ay 7.5 pero 100 kilograms po ng body weight po ng kalabaw o kaya po ng baka. 0.75 naman po pagdating po sa 10 kilograms po ng body weight po ng mga kambing o kaya po ng tupa. Ito po ay kabaliktaran po ang gagawin natin mga kaparmer.
ito po ay i-multiply naman po natin. So kung nakalagay po na dosage ay 0.75, itatimes po natin yan sa 15 kilograms po, kagaya po na sample natin kanina, ano. Pero yung 15 kilograms po ay irarondo po natin. Magiging 1.5 po yun. Kaya po ang makukuha po nating sagot ay 1.1 ml. Bale, ang lalabas na po dyan o kukunin natin gamot ay 1.1 ml lang po ng albendazole para po sa 15 kilograms po ng kambing. So another sample po mga ka-farmer, kung kalabaw po o baka yung hayop at tumitimbang po na 200 kilos. So itatimes po natin yan sa 7.5. Pero yung 200 kilos po irarondo po natin, magiging kilos lamang po. Kaya po ang kalalabasan na sagot ay 15 ml po kung inyo pong gagamitan ng calculator. So yun po ang sa baka at kalabaw. So ayan po, sana po ay nasusundan nyo ka-farmer. Yan po yung pagkuha ko ng pag-estimate ko po ng body weight at saka po ng gamot. So hindi po yan kinatsambahan lang talaga ka-farmer, kaya po medyo komplikado po ang pamurga. So mga supplement po kagaya po nito, Biton, Belamil o yung mga Jectran, yan po kahit po kayo malabisan dyan ng 1 ml o 2 ml, hindi po yan makakasama. Pag mga pamurga kagaya po ng ivermectin, mga albendazole, balbacin, ayan, yun po ay nakakatakot pag yun ang sumobra. Kaya yung iba nagtatanong, delikado po bang maulanan ang baka kapag bagong turok? So hindi po delikadong maulanan. Ang delikado po ay yung nagturok kayo tapos hindi nyo alam basahin yung dosage ng gamot tapos itinurok nyo. Pag na-overdose po ang baka, dun po namamatay. Lalo na po ang kambing na mahina ang resistensya sa ulan. Yung pong nauulanan, namamatay dahil napurga, hindi po yun totoo. Saka isa pa ka-farmer, yung may sakit, yung may lagnat, o kaya naman yung sobrang payat na baka, tapos inyong pupurgahin, pwede rin po yung mamatay dahil bagsak po yung katawan. Ang mga pamurga po, ay nakaka-stress po sa hayop dahil kung inyo papasin kapag kayo nagpurga, medyo nananamlay po yung ating mga alaga. So kapag wala sa kondisyon yung alaga nyo, halimbawa po ay sobra-sobra na yung pagtatae, putot balat na yung baka, wag nyo po muna pupurgahin. Yan po ay delikado. Mag-vitamins muna kayo farmer para kahit paano makabawi yung katawan. At gaya nga po na nabanggit ko kanina, yung scappers method po, yan po ay hindi ko ginagamit kapag ako'y bibili o magbebenta ng alaga, lalo na po at malahi. Dahil unang-una, kung inyong mapapansin, napakababa po nung lumabas na timbang. So maaaring yan po ay malapit. Yun nga lang ka-farmer, alam naman natin na kapag malahi po ang hayop, ayan po ay binabayaran base sa potensyal at dun po sa ilalaki at saka po yung buhay nila. Pero kung native na kagaya nito, pwede po natin gamitan ng ganun, yung scappers method. Nakukunin lang natin yung timbang, i-multiply natin sa live weight. For example ay ang baka nyo ay tumitimbang ng 80 kilos, ang live weight ay 300 kilos. Kung malahi yan, papatak lang yan ng 24,000. Sigurado naman walang papayag na yung inyong baka na malahi na tumitimbang ng 80 kilos ay bibilhin lang sa inyo ng 24,000. So nakaka-apekto po ang lahi. Kaya hindi po ito maaari yung scappers method o yung scappers formula na tinatawag. So ginamit lang natin siya para mabigyan natin ng linaw yung tamang pagbibigay po ng dosage o yung dami ng dosage na ibibigay natin sa ating mga alaga. O yan ka-farmer, so dahil napanood nyo na yung ating tutorial, sana naman ay may naintindihan kayo. At kung hindi nyo naintindihan ng maigi, ay mas maigi na kumonsulta na lamang kayo sa inyong technician, sa inyong veterinaryo. Para nang sa ganun ay makasiguro tayo na maayos at ligtas ang inyong mga alaga. Lalo na kapag iyan ay may sakit. Yan, at sa inyo namang mga tanong, kung kayo may tanong ay mag-comment lamang kayo. At huwag nyo na rin kalimutang i-like ang ating video. Shoutout nga pala kay Sir Ariel Brian Rakidan ng Caramay West, Pangasinan. So mga ka-farmer, hanggang dito na lamang po ang ating video. Maraming salamat sa inyong oras. Happy farming po, ingat po kayo at God bless.